The Pod Network Entertainment. Okay, sige. Nice is different. Nice is pakikisama, being thoughtful, ganon, talagang being professional. Pero when would it cross the line kapag kunwari, late sila? Tas okay lang, di ba? Yun, hindi na ako masyadong nice nun. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko si Zar de los Reyes, ang ating Upwork expert and, career coach na, galing sa Thailand at bagong kakagaling lang. Bagong discharge sa ospital, no? Yun, oo. Ayun. Ano ko lang, ilang araw na ba? Since discharge ako, mga 4 days. Yeah, oo. So, kumusta ka naman? May sakit pa rin. Nagre-recover ka na. Oo, nagre-recover na. Ayun, so, ang pag-uusapan natin in this episode, Zar, is yung the problem with being too nice at work. Ooh. Are you too nice at work? Sometimes. And alam ko maraming empleyado or immortal na mabait. Nasunog lang sila or parang naging masungit na lang sila kasi yung mga ibang kaopisina nila, they would take advantage, aabuso, di ba? Oo. Pero bago natin simulan ng episode, like and subscribe to the Underpaid Podcast, leave a comment, rate the podcast at i-share sa mga kaibigan at kaopisina, lalo na sa mga boss nyong salbahe. Subscribe to Suplado Motors on all social media platforms. We have collaborations with 1PH and Julius and Tintin every Thursdays. Yes. Andun mapapanood ninyo yung road trip with Stanley Chi. And please support our social media accounts. Ako, Stanley Chi on all social media platforms. Men's Room sa One News every Fridays, 9 p.m. Zar? Ayun, so add or follow me on LinkedIn. It's Zar de los Reyes 1. Ayun. At kung kayo ay nakikinig at gusto nyo manood ng stand-up comedy show, meron ako sa September 20, Friday, 8 p.m. sa Wicked Dogs BGC. Ang Malapit comedy na. show. Comedy show ng isang kaibigan. Kasama ko mga... Bakit yun ang title? Pinaparo din namin yung mga yung lumabas na children's book ni Sarah. Tapos tama-tama book fair. Itong week na to is book fair. So yun, bagay na bagay. Tama. Yung mga Comedy Manila comedians akong kasama tulad nila Der Febrado, si Jeannie Lakay, Uli Oposa, Ray Mamuad, and hosted by Ron Dulatre. Nice. Yun. Ganda ng lineup mo So Zar, ito ikukwento ko lang yung experience ko being too nice in the office. Kasi gusto ko makasundo ko lahat. And at the same time, hindi naman kasi ako yung kumbaga, before I was an art director, pero ngayon, I'm a host. So people pleaser ka. Not really. Hanggang ngayon. Not really. But you have to be nice to everyone kasi since ikaw yung host, ikaw yung nakikita in front of the camera, the people behind the scenes, they make you look good. You have to be nice to them. Yeah. Diba? Pero kasi minsan may mga mangilan-ngilan na alam mo na yung pag sumagot or pagka yung mga feeling close, parang medyo pabalang sumagot or what, diba? Pagpapasensyahan mo kasi nga gusto mo okay lahat and ayaw mo nang may nakakaaway ka kasi nga ikaw yung nasa harapan ng camera. Oo naman. Di ba? So ayaw mo nang ganong impression na ay si Stanley sinungitan ako ganyan, di ba? Oo. Hangga't maaari you have to be nice. Oo. No? So may mga ilan they would medyo hindi maganda yung sagot. For example, like anything specific? Okay. Ang ibibigay ko example is yung nung time na nasa advertising agency ako. Sige. Matagal na ito. Dahil ako yung Chinese, mga asar na magpapalibre, uutangan ako, or yung magpapabili ng hopya, mga ganyan. And sometimes yung biro nila, hindi maganda. Kasi nga, nung time na yun, ako yung pinakabata. Ako yung baguhan, ako yung Chinese. Kakaiba ako eh. Hindi ako yung parang kagaya nila na yung hindi kasi sila fine arts graduate. Okay. So, nararamdaman ko na may
May indifference. May halong insecurity. Oo. Kasi UST Fine Arts ako, sila, yung kinapa nila yung Photoshop nung mga panahon na yun. Yeah. So hindi talaga nila strength yung pagiging creative. Okay. And may nakita silang baguhan na medyo angat sa kanila. Normal siguro sa iba na medyo ida-down nila. Yeah, maybe because they're afraid na mawalan sila ng trabaho, but not ganun. a reason to bully people or be indifferent, diba? Yun. And nung mga panahon na yun, nakikisama ako dahil ako yung baguhan. Okay. Ngayon, fast forward to ngayon, experience ko naman, you have to be nice kasi bukod sa baguhan ka na host, sa kahit anong kahit anong medium, pag nasa TV or nasa online, ang pinakamadaling palitan is yung host. Totoo. Yun yung isa sa mga pinakamadaling palitan. Lalo na kung you're contractual ka. Yung mga people behind the scenes, they're regular employees. Yes. So kailangan pakisamahan mo. Oo. 'Di ba? Kung pareho kayong contractual, the management, they would choose yung isa eh. Hindi naman pareho pipiliin nila eh. Minsan may papanigan. Yeah. So kailangan mo pa rin makisama. Tama. Doon yung medyo minsan may aabuso, yung mga medyo malakas ang loob na hindi sila tatanggalin or what, di ba? Medyo malakas ang loob nila na yung sumagot ng hindi maganda or may gagawin silang hindi maganda dun sa kasama, di ba? Or yung iba magfi-feeling na hindi sila tatanggalin dahil sila yung nagdadala or what, di ba? Or baka matagal na sila sa industriya. Medyo dun lang nagkakaproblema. Okay. Yun. So, ganun ang ako na-experience ko yun. Or may mga ugali ang ibang empleyado na mas matagal ako sa'yo dito na kakapasok mo pa lang, ikaw yung makisama sa amin. Ganun. May ganun ka mararamdaman. Ako naman, hindi naman ako too nice at work. Yung sinabi mo na kapag may mas matagal sa'yo, palagi nangyayari sa akin nun eh. Since nag-start ako mag-work sa mga 2005, ang nangyayari sa akin, dahil, masasabi ko to dahil, ang vast na experience ko tsaka palagi nangyayari. Ang nangyayari sa akin is, ako napapromote. Sila hindi. Ano na yan? So talagang mababad trip sila sa akin, di ba? Trabaho na yan. May basehan yan ng trabaho. Oo. Pero being nice, like, should I be nice? Like, okay, sige, nice is different. Nice is pakikisama, being thoughtful, ganon, talagang being professional. Pero when would it cross the line kapag kunwari, late sila? Tas okay lang, di ba? Yun, hindi na ako masyadong nice nun. Nung una, parang, sige, late kayo sa meeting or late kayo dun sa mga, mga syncs. Nung una, okay lang, pwede ko palagpasin. Bibigyan ka talaga nito, ang rule ko. Bibigyan kita ng one chance. Pag inulit mo, hindi na ako nice. Yun. Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin ka sa camera. podcast na to. Hello sa inyo. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo makakinig ng mga lasing, Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig. Ganun na. Papatanggal nyo sa trabaho. Hindi na gustuhan. Hindi yan. Huwag na kayo makinig. Sige. Huwag na. Bumalik na kayo sa show na. Yun na yan. Huwag kayo pupunta sa show na. Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The Cool Pwede naman. Pals. Ganda naman eh. Di ako minom. So may boundary ako. Nice. Pag Para ka may one strike policy Oo, meron diba? talaga. Meron talaga. Gawin mo ulit. Gawin mo ulit. Hindi na ako nice. Like, hindi naman. Professional, pagsasabihan kita. Yung sa'yo kasi, you're coming from a point of view na ikaw yung manager eh. Oo. Ikaw yung boss eh. Pero dun sa mga dun sa mga kunwari, ka-level ko, ng position, kasi dahil US ang mga colleagues ko, US-based yung mga colleagues ko.
syempre, iba yung nila iba yung communication style nila Iba yung pakikisama mo ron. Oo, Kasi nga, iba. puro mga foreigners ang Oo. katrabaho mo. Ako, local Hindi ka pwede nice. Oo. Pag may sinabi sila, tapos mali, dapat on the spot, you would correct it. You would say na, okay, ito yung nangyari talaga, ganon. So, you really have to be assertive pagdating sa mga ganon. So, culturally, iba yung pakikitungo ko sa Amerikano, iba pakikitungo ko sa Pilipino. Okay. Pag Pilipino ang katrabaho mo, paano? Actually, yun nga, bibigyan ko nga lang sila ng one chance. And then after nun, kasi medyo sensitive minsan May mga ganun medyo sensitive kapag pinagalitan mo, pinagsabihan mo. Actually, ayokong gumamit ng word na pinagalitan. Pinagsabihan mo, medyo naging sensitive, di ba? And then, yun nga, kaya binibigyan ko sila ng one chance. And then after nun, okay, kapag hindi ka pa nagbago, then, ayun, pagsasabihan na kita. Yun ang advantage mo kasi nga, nasa office setting ka. Ako iba parang talent kasi ako There's one time sa dati naming TV show, may director kami na iba ugali. Year 2009. Tagal na. Oo, may director kami na iba ugali. Hawak niya yung cameraman, yung mga suppliers, hawak niya. Gusto niya kasi siya may hawak ng pera, yung budget ng episode. So, hinayaan namin siya kasi inisip namin na nice naman kami, no, and all. Pero pinag-iinitan niya ako kasi aminin man niya o hindi, ako yung pinakawalang pera dun sa production. Oo. Dun sa mga producers, ako yung yung sabihin mong hindi ako anak mayaman. Oo. Ganun ha? Yeah. I'm living okay naman, pero hindi ako mayaman na may ganitong mga kakilala, kamag-anak na powerful sa industry. So ako yung pinag-iinitan niya. Okay? It came to the point na pag may ini-interview kami, sinasabihan niya yung cameraman na ang kukunan lang sa part ko was yung nandito. Oo. Etong sa may pisngi ko lang na hindi makikita yung mukha ko. Yeah. Kami, 2-cam or 3-cam setup kami. So yung gitna, makikita ako pero yung dalawang camera, either yung co-host ko makikita or yung sa akin, pero yung sobrang hindi nga 3/4 view yun Oo. So yung makikita yung pisngi ko tsaka yung tenga, ganyan. Yeah. Hindi niya alam, ang pinahihirapan niya yung video editor. Oo. Pinag-iinitan niya ako na bubuisit sa kanya video editor. Kasi nga pinag-iinitan ako. So nalaman ng mga tao na pinag-iinitan nga ako nung director. Ako yung producer Isa ako sa mga producer. So next season, ang ginawa ko, tinanggal ko yung director. Ganun ka ha, salbahe ka ha. Mukhang may power ka pala, Stanley. Nice ako Sige, magpalit tayo ng production. Oo. So anong tips natin para sa mga tao na masyadong nice sa work? Ako, first would be set your boundaries. Well, kasi like for okay me, I always set my boundaries Kaya sinasabi ko minsan na hindi ako nabubuli kasi I set my boundaries. Like bibigyan kitang chance. Isang beses. Pag inulit mo, then ayun, pagsasabihan kita. Number 2 is, you still have to be professional. Magkaiba yung point of view namin. Si Zar is yung office setting talaga. Ako nasa entertainment. Yeah. So yung pagiging nice, kailangan ko maging nice talaga kasi host ako nung time na yon. And yung pagiging art director ko nung mga time na kinikwento ko sa inyo, baguhan ako nun. Oo. Na naikisama sa workplace. Pa ako nun, di pa ako regular. Hindi ibig sabihin na pag na-regular kayo, maglabas na kayo ng sungay nyo, di ba? Maging nice pa rin kayo. Kasi, ibabalik yan ng universe sa inyo kahit anong mangyari. Yung kabaitan ninyo, yung puhunan nyo na ganyan. Gagawa ng paraan na babawi sa inyo. Mababawi mo yan May karma naman di ba? Oo. Sa mga immortal na nakikinig, kung kayo hindi nice sa mga katrabaho nyo, isipin nyo na lang naging baguhan din kayo dati. Oo. Di ba?
And then I think another tip would be to choose your battles. Oo. Because hindi naman lahat kailangan mong patulan eh. So, pwede ka man naman maging nice. Pero pag hindi sila naging nice sa'yo, then dead man na lang. Oo, diba? Wag nyo i-add sa Facebook. Wag nyo i-follow sa Instagram. Dead man na lang. Ninyo, kasi ganon. hindi naman lahat ng bagay kailangan mo bigyan ng pansin eh. Oo. And kung may power naman kayo na nasa taas kayo tapos hindi nice sa inyo, binabastos kayo, di ba? Pwede naman kayo kumuha ng iba. Di naman. Sobre naman. Meron tayong rules. Oo. Hindi, kung sa amin kasi per project basis. Anong ginagawa sa akin, kinausap ko yung mga kasama ko. Alam nilang pinag-iinitan ako. Next season, wag na natin kunin to. Oo. Di ba? Nag-agree lahat. Ayun. At saka be assertive din kasi being nice doesn't mean that you're weak. Naging assertive nga ako eh. Ayun, I mean overall, being nice doesn't mean that you're weak. Pwede ka pa ring nice and you can also be assertive. It can be both. Naging assertive ako. Alam mo, sinabi ko dun sa main producer, pag kukunin nyo pa yan, ayoko na. Huwag nyo na ako isali. Kasi ganito ginagawa sa akin. Ito ginagawa sa production natin. Nag-overcharge. Di ba? So, ganun. Okay. May rason ka. May rason ako. Kumbaga, hindi naman lang, emotional, hindi naman blackmail to. Hindi lang naman yung dahil sa akin. Kumbaga, pinakita ko na, they overcharge. Bukod dyan, pinag-iinitan pa ako. May reason ka naman. Oo. Okay. May reasons ako. Reasons, okay. Yun, so there you have it guys. Sana maging nice pa rin kayo sa trabaho pero you have to be assertive and hanggat maaari, huwag niyong papatulan. Yeah. Huwag niyong papatulan yung mga kaaway. Hindi natin kailangan ng stress or anxiety. Kasi may balik sa inyo yan. May balik rin sa kanila yan. Okay? So there you have it. For Zar de los Reyes, I'm your host Stanley Chi. Alam niyo na gagawin. Subscribe, share, comment, rate the podcast. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.